Hello guys! So, ito na po yung official na module na galing sa DepEd. Ito na po yung gagamitin ng mga bata. Tara, samahan niyo po ako na alamin kung ano ang nasa loob ng bag na ito at ano ba yung mga nilalaman ng official na module na galing sa DepEd. Keep on watching to learn something. Hello guys! This is Teacher Shah once again and welcome back to my channel. If you're new in my channel, ako po ay gumagawa ng mga video content regarding sa children's basic literacy or yung reading, writing, and comprehension ng mga bata. Gumagawa din po ako ng mga video about educational terminologies kung saan pinapaliwanag ko sa mas mababaw na paliwanag yung mga terms na madalas nyong marinig sa education. At pangatlo, gumagawa po ako ng mga parenting tips kung saan nagbibigay po ako ng mga tips at mga paraan para makatulong sa inyong mga magulang sa pag-handle ng inyong mga anak habang sila ay nag-aaral. Kaya po, kung interesado po kayo sa mga ganitong uri ng video, please consider to subscribe and you can also hit the notification bell para updated kayo sa mga latest kong video. Thank you! Before we proceed po sa ating video for today, I would like to give a shout out to Ponso Clothing. Kung naghahanap po kayo ng mga t-shirt na good quality na with attractive design, you can visit their FB page. Ilalagay ko po yung link nila sa description sa baba and you can also follow them sa kanilang Shopee at Lazada account para mas makapili po kayo ng mga design na magugustuhan ninyo sa kanilang online shop. And para naman sa ating channel promotion, I would like to promote the channel of Mr. Randy Kabili. Siya po ay nagsisimula pa lamang sa kanyang vlogging journey. Kaya po, iniimbitahan ko po kayo na bisitahin ng kanyang YouTube channel, Randy Kabili. Kung naghahanap po kayo ng mga itinerary na pwede nyong puntahan kapag wala na yung COVID-19, you can consider to watch his latest video, yung biyahe ni Sir, kung saan itinampok po doon yung magagandang lugar dito sa San Rafael, Bulacan na maaari nyong bisitahin kapag wala ng COVID-19. Ilalagay ko rin din po yung link sa baba para mas madali nyo pong mabisita ang kanyang channel. At nawa po ay mag-subscribe at hit nyo din po yung notification bell sa kanya para ma-update po kayo sa mga latest niyang video. For sure po ay magugustuhan nyo ang kanyang mga video. Maraming salamat po. Now, let's proceed to our video for today. So, yung title po ng ating video for today is Unboxing ng official na module na mula sa DepEd. Although, hindi naman po ito box, pero titingnan po kasi natin kung ano yung laman ng official na module na ibinigay ng DepEd sa mga mag-aaral ngayong school year 2020-2021. Ito po yung bag. Nakakatawa dahil meron silang pabag. So, bawat student po ay merong ganitong bag. So, tingnan natin kung ano yung laman ng bag na to. At kada grade level po ay iba-iba ng color. So, ito pong orange ay para sa mga grade 2. Dito po sa amin sa Bulacan, ganitong kulay po yung ibinigay nila sa grade 2. So, dito po mapapansin nyo merong sticker. Ito po. Sticker. Diyan po nakasulat yung kanilang grade level. Yan, grade 2 po ito. Tapos yung O po is yung initial po ng section nila. Ay, grade 2 or kids section 2. So, yun po yung makikita nyo sa labas ng bag na galing sa DepEd. So, ano po ba yung laman ng bag na to? Tingnan po natin isa-isa. So, sa bag po, meron pong kayong makukuha na brown envelope. At dito po sa brown envelope na to, meron pong nakadikit na mga information about dun sa school. Dito po sa taas nakalagay yung eskwelahan ng mga bata. Tapos dito yung information ng mga bata na nakalagay. So, nakalagay po dito yung pangalan ng mag-aaral, kung anong baitang sila, kung anong section, tirahan. Tapos, gurong tagapayo, yung advisor, punong guro, district supervisor, at pangalan ng magulang at guardian. So, madaling-madali nyo pong makikita kasi napakalaki po ng
kanilang print dito sa harapan. So, ito po ang kasama doon sa bag na ibinigay ng DepEd. Dito po sa loob ng envelope na to, ng brown envelope na to, makikita naman po yung module sa bawat subject. Bago po natin puntahan yung module, so buksan po natin at tingnan natin yung laman ng envelope. So dito po, first nyong makikita is parang a letter. This is intended for parents at dun sa guardian na gagabay dun sa pag-aaral ng bata. So dito po, nakasulat po yung meron po nakasulat dito na abbreviation ng magulang. Binigyan po nila ng meaning yung magulang. Sabi po, ang ibig sabihin ng magulang ay masigasig, na alamin, gamayin, at unawain ang lesson ng anak para sa new normal. May gabay sa pag-aaralan nila. So, I suggested po na sa mga mami, basahin nyo po ito. Kasi para sa inyo po ito, para sa mga mamis at guardian ng mga bata na magtitingin doon sa pag-aaral ng mga bata ngayon. So, sabi daw po, aralin, gamayin at unawain yung mga lesson na nandoon sa module. And then, meron po dito mga frequently asked question na sinagot ng DepEd. Una po yung paano matututong sumulat, bumasa at bumilang ang learner sa Kinder 2, Grade 1. So, meron po silang kasagutan dito. It's better na basahin nyo po itong mabuti kasi makakatulong po ito sa inyo kung paano nyo tuturuan magbasa at magsulat yung mga bata, especially dun sa mga lower grade. Pangalawa pong tanong, ano ang gagawin ko kung ang aking anak ay hindi tutok na gawin tapusin ang aralin niya? So, dito rin po nakalagay po kung ano yung kasagutan ng DepEd na dapat nyong gawin kapag hindi nakatutok yung inyong anak. And then, pangatlo, kung hindi ko maintindihan ang aralin ng aking anak, paano ko siya magagabayan o matuturuan? Nandito rin po yung sagot. Hindi ko po babanggitin tong sagot para basahin nyo po kapag nakuha nyo po yung inyong module. And then, number 4, abala ako sa paghahanap buhay. Paano ko magagabayan ang aking anak sa kanyang pag-aaral? So, nakasagot din po dito kung ano yung remedy na ibinigay ng DepEd. Ayun po yung mga frequently asked question ng mga magulang sa DepEd. And then, dito po sa kabila, yung mga gawain na dapat gawin dun sa pag-aaral ng mga bata at kung paano ito isasagawa. So, better po talaga na basahin nyo po tong short letter na to, which is magiging guide nyo kung paano nyo tuturuan yung inyong mga anak. Okay po? So, yan po yung laman. Pangalawa po na laman ng envelope ay ito na po yung pinaka-module nila. Ito na po yung pinaka-module. Manipis lang po ito dahil isang aralin lang po yung nakuha namin na module ngayon. So, dito po sa module, makikita nyo po dito yung una po nyong makikita is yung subject. Ito, yung pamagat. Tapos kung anong grade level. Syempre, yung logo ng DepEd. At yung title ng kanilang pag-aaralan sa aralin na ito. Halimbawa, dito, unang markahan, Module 1, sa health to, karapatan sa tamang nutrisyon. So, about nutrition. Yun po yung makikita nyo sa front page ng module ng mga bata. Okay po? Pag binuksan nyo po, ang unang bubungad po sa inyo ay yung aralin. Aralin po, dito sa aralin, parang ito yung introduction ng lesson at dito po yung objective kung ano ba yung dapat malaman ng mga bata or ano ba yung dapat nilang matutunan dito sa module na to. Pangalawa po, nandun yung subukin. Yung subukin po is gawain kung saan sinetest po yung prior knowledge ng bata doon sa pag-aaralan nilang lesson. Kung meron bang alam yung bata or wala. So dito po tinetest kung ano po yung prior knowledge o kung alam na ba ng bata yung lesson na pag-aaralan nila. Kaya po may ganito na subukin. Pagkatapos po ng subukin ay yung pinaka-aralin na po mismo. Ito na po yung story na babasahin nila. Ayan. Yung po may kinalaman sa topic nila. So dito is nutrition. Kaya ito ay ang title ay karapatan sa tamang nutrisyon. Hanggang sa pag nabasa na po nila yung pinaka-topic nila, meron na po ulit activity, yung balikan po yung susunod.
Yung balikan po is activity also na ang sagot po ay nakabatay doon sa aralin na kanilang binasa. Ang magiging sagot po nila dito is base doon sa kanilang binasa doon sa aralin. Tapos, eto, mga tala para sa guro. Basahin nyo lang din po ito para parang masabi nyo din po ito sa mga bata kahit pahapiyaw lang po. And then, dito, tuklasin. Another activity. So, mostly 1 to 5 lang din po to. Dito po sa tuklasin, parang yung pagpapahalaga ng bata kung ano ba yung tama o mali regarding dun sa lesson na kanyang pag-aaralan. And then, next po sa tuklasin ay suriin. Next po, suriin. Ayan, nandito po yung tandaan. Ito po yung pwede nyong ipakopya sa mga bata. Parang ito yung remember o yung pinaka dapat nilang tandaan doon sa lesson na kanilang pinag-aralan. Pwede niyo pong buo din kung sobrang haba kagaya na to. Kung ano na lang po yung importante, yun po yung ipakopya niyo sa kanila para kahit pa paano, meron po silang naisusulat doon sa kanilang mga notebook. Pagkatapos po ng tandaan, ito na po, pagyamanin naman. So, sa pagyamanin po, ito naman po yung mga activity na may kinalaman pa din doon sa mga napag-aralan po nila doon sa lesson na binasa nila kanina. Iba-iba po to, depende po sa prepare ni teacher kung anong klaseng activity, may tama o mali, lagyan ng check, piliin. Ito po yung gawain 2. Yan. Madali lang naman po, babasahin nyo lang po yung mga instructions sa taas para po magawa nyo kung ano yung dapat gawin dun sa activity na to o gawain na to. Yan po, gawain 2. Pagkatapos po nun, tayahin. This is also another short activity for the children. Basahin lang din po ulit yung panuto. Huwag niyo pong kakalimutan na basahin yung panuto. Dahil doon po nakalagay kung paano nila sasagutan yung mga tanong. O sila naman po ito sa mga bata, tama o mali. Tapos multiple choice. Pagtapat-tapatin, yung matching type, mga ganyan. Ayan, tapos ito po, meron pong tayahin 2. So, dito, ganun din. Dito naman, smiley ay tsaka happy face naman yung ilalagay. Parang tama o mali lang din to. Pero, happy face at sad face lang din yung ilalagay. Pagkatapos, ito naman po, another activity is sa isip. Ayan. May mga pagpipilian naman po ng sagot. Kaya, i-guide nyo lang po sila kapag hindi nila alam. Or may mga hindi sila maintindihan. Next one. Isagawa. Another activity na may kinalaman doon sa kanilang lesson. And then, tayahin. Ganun din po, another activity na may kinalaman sa kanilang lesson. So, mamaya po magbibigay po ako ng comment dito sa mga gawain natin ng mga bata. And then, parang honest review. And then, karagdagang gawain. So, ayan po. May kinalaman po lahat to dun sa mga lesson na binasa po nila na doon nakapaloob sa aralin. So, yun na po yung kabuuan ng module. Lahat po ng module ay pare-pares na merong alamin, subukin, balikan, tuklasin, suriin, pagyamanin, isaisip, isagawa, tayahin, karagdagang gawain. Pare-parehas po sila. Lahat ng subject, puro ganun po yung tema or ganun po yung pagkakasunod-sunod ng kanilang module. Kaya po, sa una po, malilito po kayo, pero pagka nasagutan nyo na po yun ng mga ilang araw, magagamitin nyo na po sagutan. Meron din po palang kasama ito na ito po, bawat subject ay may kasama pong parang short lesson plan. Lesson plan na dapat gawin doon sa module. Dito po may suggested na oras, pero syempre dahil nasa bahay, kayo po yung bahala kung kailan nyo tuturuan o aaralin ng mga bata yung mga module nila. Tapos meron po dito yung learning area, yun po yung subject. Learning competency ay kung ano po yung matututunan nila doon sa kanilang module. And learning task, ito po yung mga gagawin. So kanina po yung alamin, subukin, balikan, tuklasin, suriin, pagyamanin, isaisip, isagawa, tayahin,
karagdagang gawain. Ito po lahat ay nasa loob ng module. Dito po may page. At iyon po yung dapat gawin ng mga bata. Learning task po ang tawag doon. Tapos, mode of delivery. So, dito po, depende sa teacher at saka sa mga magulang kung kailan nila napagkasundaan na ibalik yung module. Sa bawat subject po ay merong ganito. This serve as a guide para makita nyo po kung ano yung dapat gawin ng inyong mga anak. Okay po. Pagkatapos po ng short lesson plan, tas module, tapos short letter for the teacher, meron din po itong kasamang folder. Ang tawag po dito ay portfolio. At ito po ang ginagamit na lalagyan naman ng mga answer sheet. So, let's check. Yung iba po, merong kasamang answer sheet na sasagutan po direktang sasagutan ng mga bata yung kanilang mga ginagawa. Kagaya po nito, ito po ay sa math. Ayan. Madali lang po. Basta po, babasahin niyo lang po yung title, tapos doon niyo po isasagot para maging tama po yung sagot ng inyong mga estudyante, ha? Halimbawa po, yung isagawa, titingnan niyo po dun sa module kung nasaan yung isagawa, tapos dito niyo po ilalagay. Parang kung saan siya nararapat ilagay, doon niyo siya sasagutan. Basta lahat po ng activity na nandun, nandito po sa kanilang answer sheet. So, pag wala pong answer sheet, you can use na lang paper, pwede long pad, or kung ano yung prepare na sinabi ni teacher sa inyo, kung saan sasagutan yung mga activity na yon. Yung iba po kasi dito nakaprint yung answer sheet, yung iba po ay bond paper lang, pero pag bata po kasi ang hirap sa bond paper kasi walang lines. So, kung saan napupunta yung kanilang mga ginagawa. Dito nyo po ilalagay lahat ng ginawa ng inyong mga anak sa loob ng isang linggo. Parang ito po yung files nila. Para madali pong mahanap ni teacher. Yan. At yun po yung laman na module na galing sa 2 days na po namin itong ginagawa. At napansin ko po na sobrang dami talaga nung activity doon sa module. Nakakangarag po sa mga bata. Pero, technique po doon, kapag wala na sa mood yung mga bata, hayaan nyo na po munang huwag nilang tapusin yung activity kasi hindi na po sila nakapokus doon. Mag-break time po kayo or magpalipas kayo ng mga 30 minutes or until 1 hour hanggang sa bumalik na sa mood yung mga bata. Kasi kapag wala po sila sa mood, napakahirap po para sa kanila na sagutan. Kaya po pati kayo may stress lang po sa pagbabantay sa kanilang pagsagot. So, yun po yung napansin ko. And then, yung mga activity po, ang dami. Noong una po, nangangarag kami. Pero, napansin ko na paulit-ulit lang din naman pala yung mga activity. Magkakamukha lang yung isa isip, isa gawa, tayahin, karagdagang gawain. Parang nilarumble-rumble lang po yung mga pinag-aralan nila. Pero kapag natutunan po talaga ng bata yung lesson na yun, kahit paanong rumble na gawain yung ibigay, masasagutan at masasagutan po nila yun ng tama. Kasi iyon po yung na-observe ko doon sa aking dalawang tinuturuan para dito sa module na to. Kaya po kung medyo nahihirapan po kayo, natural lang po talagang mahirap sa una. Pero kapag nagamay nyo na po, ayun, magiging madali na po para sa inyo. Siguro ilang weeks lang din yung kailangan natin para magamay ito. And also, make sure na you have proper coordination dun sa teacher ng mga estudyante or ng mga anak nyo para alam nyo po kung ano yung instruction ni teacher. At kung meron po kayong hindi mga naiintindihan, pwede naman po mag-consult or magtanong kay teacher kasi iyon po yung nakalagay dito sa short letter na nakapaloob doon sa module nila. So, this is for the parents. Basahin nyo din po ito mga mommies and guardians. Makatulong po ito sa inyo pag binasa nyo po. Binasa ko na po ito, pero ayokong basahin para hindi nyo na. Para naman basahin nyo po pag natanggap nyo na. So, yung mga nilalaman ng module na galing sa DepEd. Kung meron po kayong mga tanong, comment, suggestion, any violent reaction, paki-comment nyo lang po sa baba para mapag-usapan po natin sa mga susunod kong video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nagustuhan nyo po ito, huwag nyo kalimutang mag-like, i-share, at paki-subscribe na rin po ako at pakihit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po ulit. Bye-bye po. God bless us all.